Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June at eto na nga po si Kongresista, Congresswoman Luistro ay sumagot na po doon po sa banat ni BP Sara doon sa Batangas. Kaugnay po ng pagkakautang ng pamilya nito ni Luistro sa asawa ni BP Sara. Ang sabi nga po ni BP Sara parang walang nangyari nung sinisingil na raw ng asawa niya. Itong si Luistro, yung mag-asawa ng Luistro. Kumbaga, parang totoo nga, no? Parang nagka-amnesia ayon sa sagot nito ni Luistro. Parang wala siyang maalala na mayroon siyang utang. Ito po ang sagot ni Congresswoman Luistro. Hindi na natin patatagalin. Pakinggan nyo po. Teka lang. Ang video po na to, originally, mga 9 minutes. Kaya lang, doon sa mga umpisang mga sinasabi niya ay mga pasasalamat sa kampanya nila, no? Mga nakasama niya raw sa kampanya. May mga prayers pa, gano'n. Yun po yung nilalaman ng mga unang sinasabi niya. So doon na po tayo sa utang, no? Doon na yung topic natin sa utang. So pinutol ko na yung mga unang sinasabi niya. So ito, pakinggan po ninyo. Nais ko lamang po magbigay ng mensahe kaugnay ng naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon. Nailang lang ako. Grabe kung maka-close up nadikit sa camera Dapat lumayo-layo man lang ng konti, Parang ganito. Pero masyadong malapit. Nakakaasiwa tuloy. Pero pagtiyagaan na po natin, Sige, panoorin na natin. Sa sortie ng ating katunggali, mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Hoy! Ang Congresswoman po ng Batangas 2nd District ay Congresswoman na nagtratrabaho. Putulin po muna natin, Hindi raw siya buwaya. Mawalang galang na po, Congresswoman. Kayo po ay pumirma para ma-impeach si BP Sara sa Kongreso. At balitang-balita na po, putok na po yan sa buong mundo na yung mga pumirma ay makakatanggap ng pondo ng 100 million sa infrastructure project, sa DPWH, at 50 million sa AKAP, AX. Ano na po yan? Nabisto na po yan. Kalat na po yung ganyang issue, no? At mayroon na pong mga congressman na nag-self-confess, no? Dahil sabi niya, mayroon daw, kumbaga, kapag hindi ako kasi pumirma, kawawa yung mga constituent ko. Wala akong proyektong magagawa. Kaya pumirma ako dahil sa pondo. Na nagkakaso na nga yan sa COMELEC, yung tao na yan. At mayroon naman, kagaya ni Richard Gomez, alam niya na kapag pumirma siya, magkakaroon ng pondo. Kaya lang, hindi siya pumirma. Pinili niyang hindi pumirma kahit walang pondo. Kahit wala siya makuhang pondo, basta sabi niya, ang congressman nyo, may prinsipyo. So, yung ganyang issue, no, na may matatanggap na pondo, hindi na po yan, kalat na po yung ganyang issue. Alright? To the fact na ikaw ay nakatanggap ng 150 million, 50 million sa AX, AKAP, at nakikita natin sa Facebook pa mismo yata niya in-upload, no? Siya mismo namimigay. Gumaganon pa nga, di ba? Alam niyo po, ipinagbabawal po yan sa batas. No? Yung pera ng gobyerno, gagamitin mo sa iyong political interest. Pinagbabawal po yan. Bakit po yan pinagbabawal?
Unang-una, pera po namin yan. Hindi mo pera yan. Tapos, you are taking advantage dyan sa pera na yan na hindi mo naman pera, ginagamit mo sa iyong political campaign. Hindi po ba? Kaya nga pinagbawal yan eh. Dahil yung kalaban mo, lugi. Lugi. No? Dahil yung kalaban mo, wala namang access sa gobyerno, walang access sa pondo ng gobyerno. Kaya lugi yung kalaban mo. Kaya ipinagbabawal yan. At nung ikaw ay namimigay na, may mga tarpaulin ka pa. Nandun yung pagmumuka mo. Ha? Andun, akap, tas yung pagmumuka mo. Pambubuaya po yan. With due respect, Congresswoman. Pambubuaya yan. No? At yung 100 million na project sa DPWH, tatanungin ko kayo mga taga Batangas. Meron na po ba kayo nakikitang proyekto ni Ginang Louis Tro na halimbawa mga pet project, no? Kalsada, yung mga drainage system, basketball court, maliit na clinic, meron na bang kayong nakikitang programa, proyekto niya? Na-release na yan, yung pera na yan. Ang hirap sa mga congressman, hindi na-audit. Sesertipikahan lang, eto, nagamit na po yung pondo na yan, okay na, nagamit na yan, pipirmahan, tatatakan. Yun lang po. Hindi po na-audit. Yan po ang problema natin eh. So, yan po ang isang halimbawa ng pambubuhaya. Kaya huwag po ninyong lolokohin yung mga tao dyan sa Batangas na hindi kayo buhaya. Alright, tuloy na natin. Sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Pangaliban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Alright. Wala akong pakialam sa sinasabi mong fabricated case na yan ng asawa mo. To the fact na mayroon siyang kaso na panggagahasa. Wala naman tayong alam dyan. So, hindi naman niya dinideny, no? Na wala siyang utang. Kasi, simple lang ang sagot niyan eh. Inakusahan siya ni BP Sara, magbayad ka ng utang mo, oy! Simple lang sagot niyan. Kung wala kang utang ha, kung wala kang utang, sabihin mo lang kay BP Sara, oy, wala akong pagkakautang sa'yo. Wala akong utang sa inyo. Oh, katunayan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kung wala siyang utang, no? Pero, hindi niya rin dinideny, no? Yan nga yung sinasabi ko kanina. Mukhang wala siyang maalala. Kailangan niya pa raw ng papel, no? Mukhang nagka-amnesia. Hindi niya alam kung bakit daw siya nagkautang. Sinisingil ka ng asawa ni BP Sara. Ikaw at yung asawa mo, sinisingil ka ng asawa ni BP Sara. Pero ano sabi ni BP Sara? Deadma. No? Deadma. Kung wala kang utang sa asawa ni BP Sara at sinisingil ka na ng 8 million, 9 million, pwede mong kasuhan yung asawa ni BP Sara ng extortion. 'Di ba? At kung ako naman si BP Sara, no? Ay, ako naman yung asawa ni BP Sara. Ha? Pupuntahan ko yung isang tao, sisingilin ko, oy, may utang ka sa akin. Nang wala ka namang utang? Pwede ba yun? At 8 million, ang laki pa ha?
Ang laki pa. Saan ka kukuha ng lakas ng loob? Maniningil ka, wala namang utang sa'yo? Sino po niloloko nyo? Ako naniniwala na may utang talaga to eh. So naghahanap siya ngayon ng papel. Ha? Okay, tuloy na natin. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Nakikita nyo yung pagsasalita, no? Ang bait. No? Pagsisikapan ko po na bayaran ng utang. Ang bait, ano po? Parang maamong tupa. No? Marami pong ganyan mga politiko pag nasa entablado na. Ang babait magsalita. Ang aamo ng boses. Hindi makapagmura. Ang babait eh. Pero ingat po tayo sa mga ganyang politiko. Yung kalooban po niyan. May mga ganyan. Hindi naman lahat. Pero kalooban niya, kampon pala ng demonyo. Kaya maraming nalilinlang sa mga sa mga mababait magsalita eh. Doon na ako kay Tatay Digong. Diba? At makikita mo, pagdating sa trabaho talaga. May problema, ayusin natin yung problema na yan. Yan yung ganyan yung mga politikong hinahangaan natin. Kagaya ni Tatay Digong. Ito, tapusin natin yung video nito. Di ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Ito pong aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan dito sa Batangas 2nd District. Sana po ako'y inyong maunawaan. Okay. Parang naalala ko tuloy si Sharon Cuneta. Yung kumbaga parang purmi na naman ito eh. Parang nagmamakaawa, nagbait-baitan. Simple lang yan eh. Hindi raw niya maunawaan. Pumunta kayo ng korte. Ha? Idemanda mo extortion yung asawa ni BP Sara. Doon sa korte magkakaunawaan kayo. Ito dapat na wala kang hakbang. No? Yun na nga ang nangyayari. Dinidedma mo yung utang mo. At kailangan niya raw maunawaan. Parang napaka-imposible. Wala po siyang matibay na argumento. Wala siyang matibay na sinasabi na wala akong utang. Hindi niya naman dinideny eh. Hindi niya lang daw maunawaan. Hindi niya lang maalala. May amnesia. Ganyan po, marami pong ganyan. Pag nakautang na, wala na. Dead man na. Ano? Meron pa yata, tapusin na natin yung video. Sa huli, sa lahat ng ating mga kababayan from Batangas 2nd District, Mabini, Owan, San Pascual, San Luis, Lobo at Tingloy. Maraming salamat po sa patuloy na umaalab na suporta sa inyong lingkod. Asahan po ninyo na sa muli niyong pagtitiwala kay Beatrix, lalo kong gagalingan, lalo kong sisipagan, lalo kong huhusayan, sapagkat isa lamang po ang aking paninindigan. Ito po si Beatrix, ninang ng kabataan, champion ng mga tama na yan. Niloloko na tayo eh. At ang lapit kasi sa camera, masyadong nakakaasiwa, ano? So
yan po ang sagot nitong kongresistang si Luistro doon po sa patama ni BP Sara tungkol sa kanilang pagkakautang, no? Tungkol sa utang ni Luistro sa asawa ni BP Sara. Wala pong malinaw na sagot na pagdi-deny na wala siyang utang. Gusto lang ni Luistro na ipaunawa daw sa kanya na ito yung utang mo, ito. Abogado ka. Hindi mo maunawaan na may utang ka. At nagugulat ka pa kuno na 9 million daw yung utang. Paano daw nangyari yun? Ipaunawa nyo kaya. Mas maganda doon sa Facebook Live. No, kuna ng Facebook Live. Ito, Congresswoman, pero utang mo. Okay, botohan na. Kayo na po bahala. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.